Kumusta ug magandang araw sa inyong lahat, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa araw ito na ang ating update sa Farm 2 kung saan maganda na ang panahon, no. So nakaapat na araw ang init, panglima silbi ngayon mga ka-farmers. And then may banta pa tayo sa bagyo kasi may tatlong bagyo na binabantayan, baka makakaapekto sa atin. So ngayon mga ka-farmers, ito na po pala ang ating ampalaya na 9 harvest pa lang, no. So kasi yan pa lang po tayo din ng mga ka-farmers nakapagpitas sa ating ampalaya. So mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo tsaka sa aking mga subscriber. Sabi ko kung makakakuha lang ako ng mga 6,000 kilos, makakabawi na ako kasi sa ganda ng presyo ngayon. Alam nyo, ang bagong update natin mga ka-farmers, kung pasok ang quality standard ng ampalaya mo ay tag 1,005 po ang isang bundle na 10 kilo. So ibig sabihin tag 150 po per kilo. Okay, dahil ang ating ampalaya may mga putok na, dahil sa mga sunod-sunod na mga pag-ulan ay 1,3 lang po. So ibig sabihin 130 po per kilo. So mga ka-farmers, yung pang 8 at pang 9 harvest natin, pulos tag 2 tonelada, no, ang ating na harvest. So ang sabi ko sa vlog ko sa nakaraan, kung makakuha lang ako ng 6,000 kilos, bawi na ang gasto natin sa ampalaya na 600,000. Kasama na lahat, rinta, paraktatura, buto, mga atlas twine, tie wire, fertilizer, sahod sa tao, at saka mga ka-farmers, mga ka-viewers, fertilizer, no. So yun po, no, mga ka-farmers, makakabawi na po tayo. Kasi yung dalawang magkasunod natin, ano po, tag 2,000 kilos, 2,000, so 4,000 na, 6,000 lang ang ating nahingi. So yung ano po mga ka-farmers, harvest na first harvest, second harvest hanggang sa pang-7 hindi natin sinama. So ang inano lang natin yung pang-8 siyam lang, at saka 10 hanggang 11 siguro yun ang tansa. Pero sa 8 at pang siyam mga ka-farmers, nakakuha na tayo ng 4,000 kilos. So ngayon, pang 10 natin, kaya siguro din ang 2 tonelada, so 6,000 na. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers, na palagi ko pong ini-encourage ang ating mga kaibigang mga magsasaka, na kung halimbawa may mga panalasa sa bagyo tapos hindi mabagsak ang tanim nyo or mabaha, kaya pa din mag-recover. So ang atin mga ka-farmers, yung banda sa baba na baha, no, parang malapit mag 3 linggo kasi 17 days tuloy-tuloy uminit lang na dalawang araw, and then ulan na naman. So sa loob ng 3 linggo mga ka-farmers, sunod-sunod din ang mga pag-ulan. So ngayon ito na ang ating ampalaya. Kita nyo, dilaw ang dahon sa gilid, pero yung mga nahinog na dahon mga ka-farmers, dahil sa 2 beses tayo nagpapa-spray sa loob ng 1 linggo ng mga fungicide, yung mga hinog na dahon ay natuyo na. So ang pansin natin, no, sa gilid parang kulay green na, no, naman, no, and then wala nang dahon kasi yung mga nahinog na dahon, yung kulay dilaw dyan ay natuyo na. So bandang itaas naman yung mga nasa may mga dilaw pa din. So kanina nagpapa-spray tayo, so yung pinapa-spray natin yung fungicide na para dyan parang matuyo siya. So ngayon mga ka-farmers, nakita natin na ang mga talbos ay tumayo na po, no. So ibig sabihin kaya pa ito mga ka-farmers, makapagpitas po tayo ng mga ilang harvest na lang. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, pagkatapos nito ang itatanim natin kamatis. So ang luwang nito, no, 2 hektarya. So ang kamatis nakasya dito mga ka-farmers kasi i-double ray natin to. So ito roto nasa 2.5 meters, no. So 2.5 meters mga ka-farmers ang planting distance at saka sukat niya. And then ang kasya mga ka-farmers, kasi double row, half meter dito 1 meter, so 12 po every, simula sa isang poste papunta may 12 na puno. So nag-order na po tayo din ng 25,000 ka puno na kamatis. So itatanim natin mga ka-farmers, no, September 14 yun ang target natin sa pagtatanim. So ngayon mga ka-farmers, nagpapatiller tayo, tapos na ang talong. Ayan ang ating operator. So makyat lang ako ng punong chiko para makita. Ayan.
yan po mga ka-farmers ang ating ginagamit din sa paglinis. Yan. So, yun po mga ka-farmers, no, ang ginagamit natin sa paglinis sa gitna. So kahapon inimpisahan natin ang paglinis sa linya. So isang araw lang sa 11 katao. And then ngayon naman, kasi sabi ko pagkatapos natin malinisan to, papadiligan ng fertilizer. Kaya ang mga tao natin dito ay nagdilig ng fertilizer. Kasi hindi naman po lahat, no, na lubog sa tubig ulan ang mga pananim natin na talong. So bandang itaas may marami, yung sa gilid mataas na konti. So maraming punong natitira hanggang dyan sa dahilig at saka dito banda. And then yung pinakapantay mga ka-farmers simula din papunta dyan, yan po ang nalubog sa tubig ulan simula din so nasa mga kalating hektarya at saka dun sa bandang baba. So ang tira siguro sa mga puno ng ating talong din, estimate lang natin ay nasa mga 8,000 na lang kapuno siguro. And then ang napinsala nasa mga 8,000. So ibig sabihin 50% ang na-damage, 50% din ang natira. So yung tira nating tanim mga ka-farmers, hindi natin to masabing maganda kasi dili na ang pag natin ng fertilizer. Yung time na nalalasa si Bagyong Maymay na may hanging habagat na nagdadala ng malakas na pag-ulan o hangin. Kaya nga mga ka-farmers, sa ganda ng presyo ngayon, share ko lang nyo po sa talong, ay ang presyo po ay nasa, kung pumasok sa quality standard ang talong mo, nasa 160 to 170 po per kilo. Kaya nga yung tira natin na 8,000, marami pa to mga ka-farmers. So alagaan natin to. So ngayon nagpapadilig tayo ng fertilizer, mamayang hapon nagpapa-spray tayo ng insecticide para po sa uod. So nakapag-spray na po tayo din ng gold. So papalo up tayo ng Cartap mga ka-farmers, Cartap hydroxide. So paiba-iba tayo sa paggamit natin ng insecticide para yung mga feasting insekto ay hindi po makapaminsala ng sobra. Kasi pag makapinsala po, severe na sila, mahirapan na po ang ating tanim na magbigay ng mga bunga. So ngayon napakalinis na mga ka-farmers. So sobrang tangkad ang damo dito, kasing tangkad na ng talong. So tingnan nyo ang damo yun mga ka-farmers. So mamaya pag mainitan to hanggang hapon, tuyo na to mga ka-farmers at patay na. Yan. So malinis na ang linya, malinis na ang gitna. So ang balak natin gagawin dyan mga ka-farmers, no, ibid na natin to. Ito din, tapos hulipan. Kaya tumawag ako sa kaibigan kung mayroon na ba siyang reading panghulip, kasi hulipan namin mga ka-farmers. So sa ngayon pangit pa to siya tingnan kasi magdalawang buwan na itong ating talong. Sa darating na 14, no, sa September, magdalawang buwan. And then ang hulip natin mga ka-farmers parang wala pa. So okay lang yun mga ka-farmers, kasi pag 6 na buwan tong talong na to, ang ating hulip na sa mga 3.5 months or 4 months. So pwede naman natin silang isabay iraton. So pag maraton ng mga ka-farmers, pag suloy sabay-sabay na sila. So parang wala lang silang gap na ganyan ka layo, no, na 2.5 months. So nangyari yan mga ka-farmers dahil po sa hindi natin ninasahang pabago-bago ng panahon na nakakapinsala po sa ating mga pananim. So malaking epekto po mga ka-farmers, pero okay lang naman kasi kung hindi po ito napinsala, hindi po tayo makakatikim ng magandang presyo. Sa bagay mga ka-farmers ko, balik tayo sa ating ampalaya, no? So balik tayo sa ating ampalaya, nasa likod ko lang. So balik tayo dito mga ka-farmers. Kung hindi ito napinsala, share ko lang po sa inyo yung ganito kaluwang na taniman, nasa 600,000 kapuno. Nasa 6,000 kapuno, no, 6K. Kaya itong mag-harvest ng 6 hanggang 8 tonelada. So kung ang kilo tag 20, 25 or 30. So kung meron akong 6 na tonelada, kano lang mga ka-farmers, di ba? Kunti lang. So 6 na tonelada, kung tag 25, 150 lang. So kung meron akong 2 tonelada, tapos presyo ngayon, kung pumasok sa quality standard, 150 per kilo farm gate. So yun po, no, mga ka-farmers. Palagi kong sinasabi sa inyo na hindi tayo diretsong susuko pag ang mga tanim natin napinsala. So kung may mga paraan o diskarte tayong magagawa, no, isalba natin sila mga ka-farmers, yung mga tira.
para hindi tayo tuluyang malugi. So yung atin mga ka-farmers, yung sabay-sabay na dilaw kasi umulan ha, magkasunod umulan simula sa July 28 hanggang sa August 19, dalawa lang araw ang walang ulan dyan. So kung isinuko ko mga ka-farmers kasi sabay-sabay nadidilaw, and then yung uminit ng dalawang araw, ngayon ulan, pagkabukas init na. Tingnan mo lahat mga ka-farmers, lanta sila, no? Kawawa. Hindi, nag-spray lang tayo ng pang anti-stress. Ayan, nakaka-recover sila at maganda na uling tingnan. So yun po mga ka-farmers ang ating ginagawa, no, sa ating ampalaya. So nagpadilig lang tayo ng fertilizer, nilagyan natin ng Bioagronica, sa susunod APSA. So yun lang ang ating ginagawa mga ka-farmers para una maproteksyonan ang ugat. Hindi nagpapa-spray din tayo ng mga biostimulant, no. So marami tayong mabibili mga ka-farmers kahit sa online o sa mga agri-supply na malapit po sa atin. So ang Bioagronica, Bioagronica Plus at saka APSA 80 yun ang ginagamit natin sa ugat. Ang mga biostimulant natin mga ka-farmers at saka yung mga Nutriplant FG saka yung mga Vision ay ini-spray lang natin, no, pinapadaan natin sa dahon. So yun lang po ang ating ginagamit. So ngayon mga ka-farmers, ito na sila sa 4 na araw na init. Ayan, marami na itong maliit na bunga, and then magtatalbos na po sila uli. So humina sila mga ka-farmers dahil po sobrang stress po. So hindi tayo mabahala kasi may ma-harvest naman po tayo, kahit kunti at least meron, no. So tumama pa din ito sa magandang presyo ngayon mga ka-farmers. So yan ang kabunglawa ko hanggang sa Buli, sa Kahuyan dyan, and then doon sa Kamatisan. Yan yung kamatisan natin mga ka-farmers, kung napapansin nyo yung may greenhouse, yung gilid yan ng kamatisan. Yan, tapos yung damuhan dyan, ipapararo natin ngayon. Baka kaya pa natin tataniman ng ampalaya sa month na yun, September. Ito ang ating talungan sa likuran. Yan. Okay, so yun ang siguro ang i-share at may bahagi ko po sa inyo sa araw ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. So kung may mga katanungan po kayo mga ka-farmers or mga video ipapagawa, ilagay lang po sa ating comment section para mabigyan po natin katanungan. So yun lang po. Bye bye and God bless. Thank you.